Of course, may dispute sa South China Sea. That has been handled for 2 decades at least now, 2.5 decades ng diskusyon, dialogue na mapayapa po, especially under President Duterte. Pero ngayon nagbago. Sinong nagbago? Si President Marcos po noong Pebrero, noong nakaraang taon 2023, biglang pumihit siya na walang paliwanag at siya ay umakap po ng Estados Unidos at sumunod na po yung deployment ng intermediate range ballistic missiles ng US sa ating norte, sa Isabela, sa Cagayan Province. Ano namang iisipin ng China po? Pero sa pagturing ng China sa Pilipinas, kaila Governor Mamba ng Cagayan Province, tuloy-tuloy po ang mga tulong at napakarami pong mga ebidensya po na hindi inuulat ng mainstream media yung tuloy-tuloy na tulong ng China sa Pilipinas tulad nung pagsuporta sa ating Kaliwa Dam na siyang magsusupply ng 600 million liter daily kada araw na tubig para sa Metro Manila residents na ngayon tayo ay nakakaranas po ng mga tagtuyot, uhaw po sa ilang mga parte po ng Metro Manila at Southern Tagalog. And of course, power system po natin, pero kinansela natin ang maraming mga project. Ni Bongbong Marcos pala, kinansela nila. Yung mga train system ng Mindanao Circumferential, 1,100 kilometers circumferential rail ng Mindanao. Tama. Yung pagbubuhay at modernize ng Bicol Express, North Rail natin po. Ayan po, lahat po yan udyok ng Amerikano dahil hindi natin malaman kung anong secret din ni Bongbong Marcos ng Pebrero, kung anong pananakot na pati po yung kanyang inutos kay Admiral Carlos ng Westcom na easing of tensions na sinunod ni Admiral Carlos at nagkaroon po ng magandang rotation and resupply mission ng Pebrero 2, 2024 na flawless po ang tawag ng AFP. Napakaganda. Naudlot na naman po, nasisante yung gumawa po ng easing of tension na utos ni BBM at siya pang nasisante at balik po sa build-up ng tension. Especially, pay attention to this. Sa Sabina Shoal na ang suspecha, paniwala ng China po, ay may utos ang Amerikano magtirik ng 2 panibagong barko po dyan para madagdagan yung BRP Sierra Madre at ma-escalate po ang tension natin. Yung pag-imbita kay Zelensky po, malinaw po yan, ay pag-prop up, pag-tutukod kay Zelensky na bagsak na po sa sariling bansa. Hindi na po presidente yan, kaya hindi nararapat po na imbitayan at lalong hindi nararapat na bigyan ng guard of honor po yung diktador na po yan. O, hindi po yan halal anymore. Siya ay nag-impose ng martial law para mapatahimik ang mga oposisyon na sa ngayon po ay lumalakas po dyan sa loob ng Ukraine dahil talagang nakikita naman nila kalahating milyon na sa mga kabataan nilang kasundaluhan ang napatay na. Ngayon may bagong utos si Zelensky na buksan ng mga preso para ilabas po yung mga mamamatay tao, manggagahas, mga kriminal and so on, para mga kriminal, para magsundalo na para sa Ukraine dahil ubos na po. Wala na. Binaba pa nila ang conscription age from 27 to 25. Kasi yung 26 years old at 27 years old, ubos na. Patay na. Yan po ang ginagawa ng Amerika sa Pilipinas, at diyan po, hindi po tayo papayag na makalusot po ang kasinungalingan ng mga scholars tulad na Clarita Carlos. Hindi China ang gumagawa nito. Amerika, Estados Unidos, na may blackmail naman po dyan kay BBM. And kawawa po ang bayan natin. Even our economic opportunities are down. 63.3% bagsak po ang investment itong first quarter of 2024. Dahil takot, pati American investors, takot na pumasok dito dahil may tensyon, may pangamba na magkakagera dito. Sino bang papasok na gunggong na papasok ng pera nila dito sa Pilipinas? Okay. Kamintong. So, pasensya na po, sobrang mahaba ang intro ko. we always respect the differing opinions and the balance of objectives of discourse. You are entitled to your opinion, and so is Clarita Carlos. Professor Carlos is entitled to her opinion. Tama po kayo, Kamintong. Ang maghuhusga nito, taong bayan. Tama po kayo dito, at kasaysayan ang magtutuwid kung sino ang tama at mali. Agree. Tama po ako. Tama po kayo sa sinabi ninyo na may personal din na mga link sa gobyerno pa rin ni Pangulong Marcos si Professor Carlos.
at hindi maiiwasan ang kanyang mga biases ay manggagaling din sa kanyang economic attachment, sa kanyang pagiging employed sa House of Representatives. At ganun din po sa inyong bahagi,